Sabi po ng mga netizens, ang kapal ng mukha. Matindi niya ngayong banatan kuno ang mga politicians. Tingnan natin itong bagong pahayag na si Robin Padilla. Anyway, wala naman talagang makabuluhang sinasabi itong si Padilla. Totoo yun. Walang makabuluhang sinasabi. Kung naalala niyo po, bago pa man siya naluklok at nanalo nga bilang #1 senator, meron siyang mga binitawang linya na kuno ay pag-aaralan niya ang paggawa ng batas, magiging makabuluhan ang kanyang or kailangang isubmit niya ang kanyang sarili sa bago niyang trabaho, magkakaroon siya ng mga advisors para hindi nga naman mapag-iwanan sa Senado. At siguradong maging kapaki-pakinabang, maging valuable kahit papano yung boto ng mga kababayan. Na karamihan naman ay nauto lang talaga. Pero nakikita natin, etong si Robin Padilla, uulit-ulitin ko, madalas ay walang kabuluhan ang pinagsasasabi. Madalas ay walang kabuluhan ang kanyang paninindigan at pinaglalaban. Dahil, totoo naman na kung ang pinaglalaban mo ay para sa sarili mo lang at para sa iilang grupo at iilang nasa paligid mo, totoong hindi ka magtatagumpay at yan ay mahahalata talaga ng publiko at ng mga kababayan natin. Pero kung may totoong malasakit ka, kung may totoong magandang agenda ka para sa ating bansa, yan din po ay hindi makakawala sa mata ng publiko. Makikita yan. Pero sa ngayon, wala eh. Ito, abay matindi. Sabi niya, politika puro chismis lang, Senador Padilla. Puro chismis lang daw ang politika. Sa nangyayari ngayon between Dutertes and the Marcoses, mukhang gustong i-justify, mukhang gustong i-exonerate na itong si Padilla ang dalawang kampo. Na kuno ay baka itong mga nangyayaring ito ay chismis lang. Ano yun? Chismis galing kay Digong. Ano yun? Chismis galing sa Malacanang? Wala rin. Ibig sabihin, parehong chismosa itong dalawang ito? Dalawang kampong ito? Ano yun? Yung mga paratang ba, yung mga akusasyon ba ay galing sa ibang kampo? Hindi. Galing sa ibang tao? Hindi. Galing mismo sa mga Duterte. Galing mismo kay Digong. Galing mismo kay Marcos Jr. Nagbabatuhan sila ng akusasyon. Yun po ba ay chismis na matatawag? Or ano yun? Gumagawa lang ng drama itong dalawang ito? Yan ba ang ibig sabihin natin si Mr. Padilla? Kakaiba rin. If only our politicians could learn from the AFP. Ayan. Ito yung tipong, wow, hindi mo na alam kasi kung sinong kakatigan mo, yung nasa Malacanang o si Digong. Kaya ang ginagawa mo ngayon, abay naandyan pa ang AFP nga naman. Why not praise them? Why not speak good things of them? Instead nga na maging or pumanig ka sa mga Marcos halimbawa at sa mga Duterte, talagang wala kang makikita pareho. Talagang parehong or mapaghahalata yung pagiging, alam mo na itong mga katulad ni Mr. Padilla. At ngayon nga, ang pinupuri niya ay ang AFP, who knows how to respect and cooperate. Gusto niyo kasi mag-cooperate ang buong bansa sa mga kapulastugan niyo. Gusto niyo igalang kayo as if naman iginalang niyo yung napakagandang mga programa para sa ating ekonomiya ni Pangulong Pinoy. As if naman ginalang niyo yon. As if naman ginalang niyo si Atty. Leni Robredo. As if naman nakapag-cooperate yung idolo mo na si Digong nung Vice President pa si Atty. Leni Robredo. O di ba hindi? Tapos ngayon you're asking respect and cooperation? Ano yun? Gusto niyo makipag-cooperate ang publiko? Sabihin na natin, ang opposition gusto niyo makipag-cooperate at irespeto ang inyong mga gusto at irespeto ang inyong mga pansariling interes. Ano yun? Yun po bang gusto nyo? Hayahay na pamumuhay, hayahay na panunungkulan sa bayan? Take note, pag ikaw ay isang public servant, public service is not an easy task. Yung tipong hindi ka laging nasa cloud9 dyan. Natural na may oposisyon. Natural na pwedeng may kumontra sa'yo. At yung mga ganyan ay dapat ginagawa mong inspirasyon para mapabuti lalo ang iyong pagserbisyo sa publiko at hindi pagserbisyo sa ibang tao at sa mga idolo nyo. Ganyan po ang kalimitang nangyayari kasi. Nakakalungkot pero totoo. Respect and
Ano daw? Uncooperate? Sa inyo? Respect and cooperate? Yung tipong nakakagigil lang. Talaga ngayon? Kayo-kayo nga, between the Marcoses and the Dutertes, are you respecting each other? Nagre-respetuhan ba kayo? Nakikipag-cooperate ba kayo sa isa't isa? Siguro nakipag-cooperate during the time of election. Nung nasa pwesto na, di ba? Kanya-kanya na, kanya-kanyang bulsa na, kanya-kanyang pansariling interes na ang iniisip. Magahaman, reset din,